May mga gabi na kahit anong pilit mong matulog, babalik at babalik sa isip mo ang isang alaala. Isang alaala na parang tinik na nakatusok sa puso mo. Para sa akin, ang alaala na iyon ay hindi nangyari sa gabi. Nangyari ito sa isang hapon na dapat sana ay puno ng pag-asa. Ang araw na iyon, ang sarili kong anak, ang kaisa-isa kong anak na si Marco, ay tinawag akong isang problema. Hindi niya sinabi sa harap ko, siyempre, akala niya wala ako. Akala niya hindi ko maririnig. Nakatayo ako sa likod ng pader ng sarili kong bahay sa tahanang binuo namin ng yumaong asawa ko. At doon, sa aming silid-aklatan, narinig ko ang boses niya. Malinaw na malinaw. Kausap niya ang isang abogado. Ang sabi niya, kailangan na nating ayusin ang mga papeles at Team Santos. Lumalala na ang pagiging makakalimutin ni Mama. Ang mga salitang iyon, pagiging makakalimutin. Sa Tagalog, ang ibig sabihin niyan, ulyanin. Wala nang silbi. Isang pabigat. Diyos ko. Ang hiya. Ang sakit. Hindi iyon hiya na nakikita ng ibang tao. Iyon ay hiya na tumatagos hanggang sa kaluluwa mo. Na ang mismong anak na pinalaki mo, ang siyang naglalagay ng presyo sa iyong pag-iisip. Ang siyang nagbibilang ng iyong mga pagkakamali para patunayang wala ka ng karapatang magdesisyon para sa sarili mo. Sa sarili kong pamamahay, naramdaman kong ako ay isang dayuhan. Isang multo na pinapanood lang ang dahan-dahang pagbura sa aking pagkatao. At ang gumagawa nito, walang iba kundi ang anak ko. Ang bunga ng aking sinapupunan. Walang utang na loob. Ang salitang iyon, walang utang na loob, iyan ang pinakamasakit sa lahat. Dahil sa loob ng maraming taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Nang mawala ang asawa kong si Ramon, ang mundo ko ay gumuho. Ngunit kailangan kong magpakatatag. Para kanino? Para kay Marco. Ako ang gumising sa umaga para ipaghanda siya ng almusal. Ako ang nagtrabaho ng night shift sa National Archives, tinitiis ang antok at pagod para lang maipasok siya sa isang magandang unibersidad nang hindi na kailangang mangutang. Bawat sentimo na kinikita ko, sa kanya napupunta, sa kanyang pag-aaral, sa kanyang mga pangarap. Nang makatapos siya at magkatrabaho, ako ang pinakamasayang ina sa buong mundo. At nang ipakilala niya ang kanyang mapapangasawa, ibinigay ko ang aking basbas ng buong puso. Tinulungan ko pa sila sa kanilang kasal. Naglabas ako ng malaking halaga mula sa naipon namin ni Ramon para lang masigurong magiging enggrande at hindi nila malilimutan ang araw na yon. Lahat, ibinigay ko. Pero habang tumatagal, para bang nag-iisa na lang ako. Kapag bumibisita sila, ang kanilang mga mata ay wala sa akin. Nasa mga gamit sa bahay. Nasa mga painting na nakasabit sa pader. Nasa mga alahas na suot ko. Ang kanilang mga tanong ay hindi na, "Kumusta ka na, Ma?" Kundi, "Ma, naayos mo na ba ang titulo ng lupa?" O kaya, "Sino na po ang bagong accountant natin?" Ako ay naging parang isang anino na lang sa sarili kong bahay, isang kasangkapan na bahagi ng eksena. Nagsisilbi, naghahanda, ngunit hindi na talaga nakikita. Walang pakialam, ganoon ang naramdaman ko, na parang hinihintay na lang nila na ako ay mapagod, na ako ay bumigay, na ako ay magkamali. At sa araw na iyon, sa pagbalik ko mula sa airport, nalaman ko kung bakit. Hinihintay pala nila ang tamang pagkakataon para sabihing ako ay inutil na. Umalis ako ng bahay na iyon na walang dala kundi ang aking bag at ang basag kong puso. Pero may isang bagay silang hindi alam. Isang bagay na hindi nila kailanman inakala. Akala nila ang matandang babae na ito ay mahina na. Isang dahon na malapit ng malagas. Ngunit ang hindi nila alam, sa loob ng aking bag ay may susi. Isang susi na hindi lang para sa safety deposit box, kundi susi sa isang lihim na yaman. Ang aking yumaong asawa, si Ramon, ay isang matalinong tao. Alam niya, nakita niya ang posibilidad na ito. Bago siya pumanaw, hindi lang kayamanan ang iniwan niya sa akin. Iniwanan niya ako ng isang trump card, isang testamento na hindi pa nila nakikita. Isang huling habilin na puno ng mga tagubilin, mga babala, at higit sa lahat, kapangyarihan. Kapangyarihan para protektahan ang aking sarili. Ang lola na akala nila ay basura, ay ang siyang may hawak ng lahat.
Ang lola na gusto nilang itabi sa isang madilim na sulok ay ang siyang nakakaalam ng bawat sikreto ng pamilyang ito. Napakalaki ng kanilang pagkakamali. Minaliit nila ako. Minaliit nila ang pagmamahal at talino na ipinamana sa akin ng aking asawa. Ngayon, hindi na ito panahon para umiyak. Panahon na para kumilos. Hindi lang ito tungkol sa pagbawi ng bahay o ng pera. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking dangal. Ang aking dangal bilang isang ina, ang aking dangal bilang isang asawa, at ang aking dangal bilang isang tao. Gusto nila akong mawala, maging walang boses. Ngayon, babawiin ko ang higit pa sa aking bahay. Babawiin ko ang aking dangal at bibigyan ko sila ng isang leksyon na maikukuwento pa nila sa kanilang mga apo. Hindi ako mananahimik. Ang kwento ko ay maririnig. Kung naramdaman mo na kahit minsan na ikaw ay isang estranghero sa sarili mong tahanan, kung naramdaman mo nang ikaw ay minaliit ng mga taong mahal mo, i-like at i-share mo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Kwentuhan mo ako. Dahil sa laban na ito, hindi tayo nag-iisa. Halika, maupo ka, at hayaan mong ikwento ko sa iyo ang lahat. Kung paano ko, dahan-dahan, binaliktad ang kanilang mga plano. Hindi ako bumalik sa airport. Hindi ko tinawagan ang kapatid ko sa Cebu. Ang mga kamay ko ay nanatiling matatag sa manibela. Pero ang isip ko ay lumilipad sa ibang lugar, sa ibang panahon. Nilagpasan ko ang daan patungong expressway at hinayaan ko na lang ang aking mga kamay na dalhin ako kung saan man nila gusto. Dinala ako ng mga ito sa mga lumang kalye na dekada ko nang hindi napupuntahan. Mga kalyeng puno ng alaala. At doon, huminto ang sasakyan. Hindi ko namalayan, nakaparada na pala ako sa harap ng isang maliit na panaderia. Isang panaderia na nakatago sa pagitan ng isang labahan at isang lumang barberya. Bago na ang bubong nito, pero ang amoy na nagmumula sa bukas na pinto ay parehong-pareho pa rin. Amoy ng kanila, ng mantikilya at ng bagong lutong ensaymada. Ito ang lugar kung saan ako dinadala ni Ramon tuwing linggo. Umuulan man o umaraw. Noong mga panahong nakatira pa kami sa isang maliit na apartment sa Calle Union. Noong si Marco ay isang bata pa lamang na laging may gasgas sa tuhod. At ang isipan ay puno ng mga imbensyon. Pumasok ako sa loob. Napalitan na ng makintab na bakal ang lumang kahoy na counter, pero ang mga mesa ay luma pa rin at hindi magkakapareho. Bawat isa ay may maliit na florera na may bulaklak. Umorder ako ng kape at naupo sa tabi ng bintana. Ang mga daliri ko ay yumakap sa mainit na tasa. Naghahanap ng init, naghahanap ng kahit anong pwedeng kapitan. Ang mga mata ko ay napatingin sa labas, sa mga taong naglalakad sa bangketa. Mga taong nagmamadali, nakayuko, balot sa kanilang mga makakapal na jacket. At sa isang iglap, bumalik ang lahat. Nakikita ko pa rin si Ramon na nakaupo sa mismong mesang ito, nagbabasa ng dyaryo. Habang ang maliit na si Marco ay gumagawa ng tore mula sa mga pakete ng asukal. Ang batang iyon, napaka-curious. Lagi siyang may tanong tungkol sa lahat ng bagay. Paano gumagana ang mga tulay? Paano tumatakbo ang mga tren? Bakit lumilipad ang eroplano? Hindi siya kontento sa simpleng sagot. Ang gusto niya ay ang buong plano, ang blueprint, at ibinigay ko iyon sa kanya. Umuuwi ako galing sa trabaho sa archives na may dalang mga libro mula sa library. Binibilugan ko ng lapis ang mga talata na alam kong magugustuhan niya. Ipinasok ko siya sa isang robotics camp kahit hindi pa siya humihiling. Ang batang iyon, siya ay puno ng pagkamangha, hindi ng paghahangad. Noon, saan kaya nawala ang batang iyon? Saan sa pagitan ng batang nagtatayo ng tore ng asukal at ng lalaking narinig ko kanina? Saan nagbago ang lahat? Hindi ito nangyari sa isang gabi. Hindi ito biglaan. Para itong isang takure na naiwan sa apoy. Nagsimula sa mahinang singaw, hanggang sa umingay at napuno na ng usok ang buong silid. Ngayon, habang nakaupo ako rito, isa-isang bumabalik sa akin ang mga senyales. Mga senyales na matagal ko nang pinili na huwag pansinin.
Naalala ko noong iginiit niyang siya na ang bahala sa mga naiwang ari-arian ni Ramon. Masyado na raw iyong mabigat para sa akin, sabi niya. At ako, naniwala ako. Dahil ano ba ang iisipin ng isang ina? Na ang anak niya ay may masamang intensyon? Hindi. Ang iisipin mo ay nagmamalasakit siya. Naalala ko noong pinalitan niya ang aming family accountant. Isang taong ilang dekada na naming pinagkakatiwalaan. At ipinalit ang isang firm na hindi ko man lang kilala. Mas moderno sila, ma, sabi niya. Mas efficient. At ako, tumango lang ako. Naalala ko noong inayos niya ang automatic payment para sa aming amilyar nang hindi man lang nagtatanong sa akin. Nang tanungin ko siya, ang sabi niya ay, para raw hindi ko na kailangang isipin pa. Para wala na akong aalalahanin. Isang kabaitan sa unang tingin. Pero ngayon ko lang naiintindihan, hindi iyon kabaitan. Iyon ay pagkuha ng kontrol. Dahan-dahan, unti-unti. Lahat ng mga maliliit na bagay na iyon, mga piraso ng isang puzzle na pilit kong binuo sa maling paraan. Binigyan ko siya ng benepisyo ng duda. Ang tiwala ng isang pagod na ina. Ang pag-asa ng isang byuda. Ngayon, ang lahat ng piraso ay kusa ng umayos sa aking isipan. At ang nabuong larawan ay malinaw na malinaw. At nakakatakot. Ang aking anak ay matagal nang nagpaplano. Matagal na niyang tinitingnan ng kanyang ina hindi bilang isang ina, kundi bilang isang hadlang. Isang bagay na kailangang alisin sa daan. Ininom ko ang aking kape. Mapait. Hindi dahil sa kape, kundi dahil sa alaala. Umalis ako sa panaderya na iyon na may bigat sa dibdib, pero may bago na ring liwanag sa aking isipan. Hindi na ako ang Teresita na nalilito. Hindi na ako ang Teresita na naguguluhan. Kailangan kong alalahanin kung sino ako bago pa man ako naging asawa ni Ramon, bago pa man ako naging ina ni Marco. Kailangan kong balikan ang babaeng dating nagtatrabaho sa archives. Ang babaeng kayang ayusin ang mga nagkalat na dokumento. Ang babaeng kayang hanapin ang katotohanan sa gitna ng isang tumpok ng kasinungalingan. At alam ko kung saan ako pupunta. Ang tahimik na paglihis na ito, ang pagbisitang ito sa nakaraan, ito ang simula. Ang simula ng aking pagbabalik. Ang parking lot sa likod ng pambansang aklatan ay halos walang laman nang dumating ako. Hapon na, at ang langit ay nagsisimula ng magkulay kahel. Ipinarko ang sasakyan sa dati kong pwesto. Isang bagay na nakasanayan na ng aking mga kalamnan. Naupo ako sandali sa loob ng kotse, pinapanood ang mga sanga ng malaking puno ng akasya na marahang umiindayog sa hangin. Sa loob ng aklatan, mas tahimik kaysa sa naaalala ko. Bago na ang mga karpet, moderno na ang mga computer sa counter. Pero ang amoy ay pareho pa rin. Amoy ng tinta, ng alikabok, at ng lumang kahoy. Isang amoy na laging nagpapadama sa akin ng kapayapaan. Isang amoy na nagsasabing, kaya ko ang lahat. Nilagpasan ko ang mga estante ng mga libro at dumiretso sa likod, patungo sa silid ng archives. Halos walang nagbago rito. Nandoon pa rin ang matataas na metal na cabinet. Nandoon pa rin ang mga ilaw na kumukurap-kurap kapag matagal mong tinitigan. Tumango ako sa babaeng nakaupo sa desk. Magandang hapon, sabi ko. Maaari ko bang makita ang isang dokumento na ako mismo ang nagkatalog noon? Isang kopya ng testamento ng aking asawa, si Ramon Reyes. Hindi niya ako kinuwestiyon. Inabutan niya lang ako ng isang clipboard at itinuro ang isang mesa sa sulok. Nahanap ko ang file ng walang kahirap-hirap. Alam pa rin ng aking mga kamay kung saan titingin. Makapal ang folder. Hindi dahil sa mismong testamento, kundi dahil sa mga sulat kamay ni Ramon. Ganoon si Ramon. Mahilig siyang mag-iwan ng mga tala sa lahat ng bagay. Ang mga gilid ng papel ay puno ng mga arrow, mga petsa, at mga pinaikling salita na siya lang ang nakakaintindi. At sa paglipas ng mga taon, natutunan ko na ring intindihin ang mga iyon. Maingat kong inilatag ang mga pahina sa mesa. Bawat linya ay sinuri ko. Ang testamento mismo ay buo. Walang bura, walang pagbabago. Ngunit ang nakakuha ng aking pansin ay ang mga maliliit na sticky note na idinikit niya sa loob ng folder. Mga sulat kamay niya. Sa isang note, nakasulat, Teresita. Kung sakaling mag-alinlangan ka, ang sagot ay laging nasa mga numero. Binuklat ko ang huling pahina.
At doon, nakita ko ito. Isang chart. Isang detalyadong listahan ng aming mga ari-arian. Ang bahay namin sa Quezon City na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ang aming mga investment. Ang aming mga ipon sa bangko na pinaghirapan namin habang buhay. At sa tabi ng bawat isa, may maliit na sulat. Sa tabi ng bahay, para kay Teresita. Sa tabi ng mga investment, para kay Teresita o kay Marco kung kwalipikado. At sa ibaba, may isang pangungusap na nakasulat sa malalaking letra at may 2 guhit sa ilalim. Hindi si Marco ang mamamahala. Walang buong access ang anak hanggat walang independent review. Hindi si Marco ang mamamahala. Napakatumpak ni Ramon. Nagtiwala siya sa akin. Ramdam ko ang pag-init ng aking dibdib. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkilala, sa alaala, sa pakiramdam na sa wakas, nagbabalik na ako sa sarili kong balat. Ang taong pinaplano nilang alisan ng karapatan ay ang taong pinagkatiwalaan ng lahat. Kumuha ako ng isang maliit na notepad mula sa aking bag at nagsimula akong gumawa ng listahan. Ang isip ko ay kasing linaw ng kristal. Una, mga kopya. Kailangan kong kumuha ng kopya ng lahat ng ito. Ikalawa, legal counsel. Kailangan ko ng isang abogadong mapagkakatiwalaan. Hindi abogado ni Marco, abogado ko. Ikatlo, audit. Kailangan kong ipa-audit ang lahat ng pagbabago sa aming mga bank account sa mga nakalipas na buwan. Bawat salita sa listahan ay ginuhitan ko sa ilalim. Dahan-dahan, mariin. Paglabas ko ng aklatan, palubog na ang araw. Ang langit ay kulay asul na. Ang malamig na hangin ay hindi ko na ininda. Naglakad ako pabalik sa kotse na may bagong layunin. Ang hininga ko ay nagiging usok sa lamig, at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, hindi ko naramdaman na ako ay matanda. Hindi ko naramdaman na ako ay nalilito. Hindi ko naramdaman na ako ay isang taong kailangang pamahalaan. Naramdaman ko na ako si Teresita Reyes, ang babaeng dating nag-aayos ng mga pambihirang koleksyon. Ang babaeng kayang isaulo ang bawat patakaran. Ang babaeng minsang nakahanap ng isang nawawalang sulat mula sa panahon ng revolusyon sa likod ng isang sirang kabinet. At ngayon, hahanapin niya ang daan pabalik. Isang dokumento sa bawat pagkakataon. Kinabukasan, kumilos ako ng mabagal, hindi dahil masakit ang aking katawan, kundi dahil kailangan kong maging totoo ang aking palabas. Mayroon akong isang maliit na voice recorder. Ginamit ko ito dati sa mga interview ko sa aklatan. Kasing liit lang ito ng hinlalaki. Isinuksok ko ito sa loob ng aking jacket sa tahi nito. Pindot lang at magsisimula na itong mag-record. Sinigurado kong umilaw ang maliit na pulang bumbilya ng isang beses bago ito nawala sa kapal ng tela. Hindi ko nilock ang pinto sa harap. Hahayaan ko siyang pumasok na parang walang nangyari. Ang araw ay sapat na ang taas para gumuhit ng mga anino sa sahig ng aming kusina. Pinatay ko ang ilaw sa itaas, hinayaan ko lang ang liwanag mula sa bintana. Nagtimpla ako ng tsaa. Sinadya kong tumapon ng kaunti sa counter. At iniwan kong bahagyang nakaawang ang takure. Mga maliliit na gulo. Ang tipo ng gulo na maaaring mapagkamalang tanda ng pagiging makakalimutin. Bandang 10:30, dumating si Marco. Hindi ko siya tinawagan. Bihira na siyang tumawag bago dumating nitong mga nakaraang araw. Pumasok siya na may dalang isang supot ng grocery at may ngiti sa labi. Ang ngiting iyon, ang maingat na ngiti na ginagamit niya kapag may kailangan siya. Nakaupo ako sa mesa sa kusina, suot ang aking roba. May isang crossword puzzle sa harap ko na kalahati lang ang nasagutan. Tumingala ako ng dahan-dahan. Hinalikan niya ako sa pisngi at nagkomento kung gaano kalamig sa loob ng bahay. Tumango ako at sinabing, nakalimutan ko na naman, sigurong buksan ang heater. Inilapag niya ang supot at inilabas ang isang container ng sopas, isang tinapay at isang lata ng biskwit. At doon, nagsimula ang dula-dulaan. Tinanong niya kung kumusta ang tulog ko. Ang sagot ko, hindi ko sigurado anak, tapos ay bigla kong iniba ang usapan. Hinayaan kong bahagyang manginig ang aking mga kamay habang hawak ang kutsara. Nang mag-alok siyang initin ng sopas, ngumiti ako at sinabing oo, na para bang isang malaking pabor ang ginagawa niya para sa akin. Habang kumikilos si Marco sa kusina, para siyang isang taong nag-iimbentaryo.
Tinitingnan niya ang kalendaryo, ang mga gamot ko sa tabi ng lababo, ang mga sulat na hindi ko pa nabubuksan. May sinabi siya tungkol sa isang sulat mula sa insurance company. Ang sabi ko, hindi ko pa yon nababasa. Nag-alok siyang basahin ito para sa akin. Nagkunwari akong hindi siya narinig. Pagkatapos ng tanghalian, sumandal siya sa hamba ng pinto at tinitigan ako ng matagal. At pagkatapos, sinabi niya ang isang bagay na nagkumpirma sa lahat ng hinala ko. Sinabi niya na naghahanap na siya ng mga care home. Mga option lang naman, ma, sabi niya sa malumanay na boses. Mga lugar na may hardin, may music therapy, mga staff na sanay mag-alaga sa mga may problema sa memorya. Sinabi niya iyon na parang isang napakabuting bagay. Kumindat ako, tapos ay ngumiti ng bahagya. Ang sabi ko, mukhang maganda nga kung may ibang magluluto para sa akin. At pagkatapos, tinanong ko siya. Anak, anong araw na nga ba ngayon? Nakita ko ang kasiyahan sa kanyang mukha. Isang maliit, panandaliang ngiti ng tagumpay. Habang nililigpit niya ang mga pinagkainan, tahimik lang akong nakatingin sa bintana. Ang recorder sa aking jacket ay patuloy na tumatakbo sa buong oras na yon. Bawat salita, bawat paghinto, bawat kinakalkulang kabaitan. Pagkaalis niya, nilock ko ang pinto at naupo ako sa aking study. Hinubad ko ang jacket at maingat na inilapag ang recorder sa mesa. Ang aking mga kamay, hindi nanginig. Sa katahimikan, inulit ko sa aking isipan ang mga nangyari. Hindi dahil sa galit, kundi para sa katumpakan. Dahil ngayon, mayroon na akong higit pa sa alaala. Mayroon na akong ebidensya. At ang katahimikan na dati ay hindi ko matiis, ay naging aking pinakamalakas na sandata. Kinabukasan, sa isang lumang Rolodex na nakatago sa likod ng aking mga cookbook, nahanap ko ang numero ni Elena. Si Elena ang aking kumare. Magkasama kaming nagtrabaho sa library ng universidad sa loob ng 15 taon. Matagal na kaming hindi nag-uusap. Hindi dahil sa nagkalimutan, kundi dahil ang buhay ay naging abala para sa aming dalawa, lalo na nang mawala si Ramon. Si Elena ay matalino, laging isang hakbang na nauuna, at mayroon siyang kakaibang kakayahan na makita ang mali sa isang plano bago pa man ito masira. Tinawagan ko siya at nag-iwan ng mensahe. Ang boses ko ay kalmado at direkta. Sinabi ko sa kanya, Elena, kumare, kailangan ko ng isang legal mind na mapagkakatiwalaan ko at personal ito. Sa loob ng isang oras, nag-text siya pabalik. Pupunta ako dyan, 4:00. Pagdating niya, ang kanyang presensya ay pumuno sa silid. Suot niya ang kanyang navy blue na coat at ang kanyang buhok ay nakatali ng maigi. Ganoon pa rin siya, matatag, walang paligoy-ligoy, walang pilit ng ngiti. Naupo kami sa mesa sa kusina. Nagbuhos ako ng chamomile tea sa aming mga tasa. Pagkatapos, walang paliwanag, inilipat ko ang recorder at ang folder na dala ko mula sa library papunta sa kanya. Sa katahimikan, pinakinggan niya ang buong recording. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago. Nang matapos ito, tumingin siya sa akin at sinabi ang mga salitang kailangan kong marinig. Aayusin natin ito, Teresita? Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard. Tinanong niya ako tungkol sa aking kasalukuyang power of attorney. Kung na-update ba ito mula nang mawala si Ramon? Hindi, sagot ko. Tumango siya. Iyon ang una nating gagawin. Babawiin natin ang kapangyarihan ni Marco. Pagkatapos, maghahanda kami ng bagong testamento. Magtatalaga ng isang tagapagpatupad na mapagkakatiwalaan at ipapaalam sa estado ang lahat ng pagbabago. Lahat ay dokumentado at may selyo ng petsa. Tinanong niya kung mayroon akong mga digital backup. Wala, sabi ko. Aayusin din natin yan, sagot niya. Sa sumunod na oras, binalangkas niya ang isang plano. Malinis, tahimik, at legal. Lahat ng inaakala ni Marco na nakalimutan ko na ay isusulat kong muli. Si Elena ay tumpak pero hindi kailanman malamig. Hindi siya nagulat. Nakakita na siya ng ganito dati. Hindi man sa pagitan ng mag-ina, pero sa mga taong naniniwala na ang access ay nangangahulugang pagmamay-ari. Lumipat kami sa den.
Sinuri niya ang mga kopya ng testamentong iniwan ni Ramon na may mga tala. Tinulungan niya akong mag-set up ng isang encrypted cloud storage. Gumawa pa siya ng isang folder na may pangalang Teresita, Legal, Pribado. Itinuro niya kung paano mag-update, kung saan itatago ang mga medical report, at kung aling mga bersyon ang dapat itago. Bago siya umalis, naglagay siya ng isang pirasong papel sa harap ko. Ito ay isang formal na Revocation of Power of Attorney. Nakasulat ang pangalan ko, ang pangalan ni Marco, at ang petsa. Pumirma ako. Isinilid niya ang papel sa kanyang briefcase. Ang huli niyang sinabi ay simple lang. Ito ang unang hakbang. Pagkaalis niya, naupo ako sa tabi ng bintana, pinapanood ang mga hubad na sanga ng puno na umiindayog sa hangin. Ang bahay ay tahimik na muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang katahimikang walang laman. Ito ang tunog ng isang bagay na matibay na muling itinatayo. Isang desisyon sa bawat pagkakataon, isang dokumento sa bawat pagkakataon, isang bersyon ng aking sarili sa bawat pagkakataon. At hindi na ako nag-iisa. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na may tahimik na katumpakan. Binigyan ako ni Elena ng isang listahan ng mga dapat gawin. Pero sa ikalawang araw pa lang, hindi ko na kailangang tingnan pa ito. Ang ritmo ng pagprotekta sa aking sarili ay naging parang isang nakasanayan na. Isang uri ng kaayusan na matagal ko nang hindi naramdaman mula pa noong mga unang taon ko sa archives kung saan ang bawat dokumento ay may sariling kwento at ang trabaho ko ay siguraduhing mapreserba ito. Sinimulan ko sa aking mga medical record. Nagpa-schedule ako ng appointment kay Dr. Cruz, ang doktor ng aming pamilya sa loob ng mahigit isang dekada. Sa aming pag-uusap, ako mismo ang humiling na sumailalim sa isang cognitive evaluation. Hindi dahil sa may pagdududa ako sa aking sarili, kundi dahil kailangan ko ito sa isang papel. Kailangan ko ng pruweba. Si Dr. Cruz, isang mabuting tao, ay hindi ako kinuwestiyon. Isinagawa niya ang mga pagsusulit. Mga simpleng tanong tungkol sa memorya, mga pagsusuri sa aking reflexes, at sinuri niyang maigi ang aking mga dating record. Pagkatapos ng lahat, inabutan niya ako ng isang sulat, pirmado at may selyo. Nakasulat doon sa malinaw na salita, cognitively sound, no signs of impairment. Sa Tagalog, malusog ang pag-iisip, walang anumang senyales ng paghina. Maingat kong itinupi ang papel na iyon. Isinilid ko sa folder na lagi ko nang daladala sa aking bag. Ang papel na iyon, hindi lang iyon basta papel. Iyon ang aking kalasag. Pag-uwi ko sa bahay, sinimulan kong tipunin ang lahat. Lahat ng bagay na maaaring magpatunay sa kalinawan ng aking isip. Mga resibo mula sa grocery store na may mga sulat kamay ko sa gilid. Mga bank statement na may mga personal na tala. Mga email na ipinrint ko mula sa nakalipas na 2 taon. Gumawa ako ng mga listahan. Nilagyan ko ng petsa ang bawat pahina. Inayos ko sila ayon sa kategorya, legal, medical, personal. Nilagyan ko ng label ang bawat folder, tulad ng paglalagay ko ng label sa mga makasaysayang koleksyon noon. Malinaw, pare-pareho, at hindi matatawaran. Ginamit ko ang scanner na ipinahiram sa akin ni Elena. Isang maliit ngunit mabilis na makina. Bawat pahina ay iniscan ko papunta sa bago kong cloud storage. 2 beses akong tinuruan ni Elena. At ngayon, kaya ko nang gawin kahit nakapikit. Bawat file ay may timestamp. Bawat dokumento ay isang maliit na ladrilyo. Sa pader na itinatayo ko sa pagitan ko. At ng taong inaakala ni Marco na ako na ngayon. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga lumang gamit, sa likod ng aking aparador, sa likod ng mga lumang coat at isang maletang hindi na nagagamit, may nakita akong isang kahon. May nakasulat dito, "Mga alaala ni Ramon." Binuksan ko ito. Sa loob ay puno ng mga sulat. Karamihan ay mga maiikling sulat mula sa mga unang taon ng aming pagsasama. Mga simpleng bagay lang, listahan ng bibilhin sa palengke, mga paalala, mga maliliit na pusong iginuhit niya sa tabi ng kanyang pangalan. Ngunit may isang sulat na kakaiba. Isang pahina lang, sulat kamay sa kanyang matatag na pagsulat. Ang petsa, 10 taon na ang nakalipas, walang sobre.
Nakatupi lang ng 4 na beses at nakasuksok sa pagitan ng 2 travel brochure. Binuklat ko ito at binasa. Nakasulat dito, Teresita, kung dumating man ang araw na ang ating anak ay magdulot sa iyo ng pag-aalinlangan sa iyong sarili, magtiwala ka sa iyong kutob. Palagi kang mas malinaw mag-isip kaysa sa inaakala mo. Naupo ako sa gilid ng kama, hawak ang sulat. Ang bahay ay tahimik. Ang puso ko ay tumitibok ng normal. Ang hangin sa labas ay umihip, dumadampi sa salamin ng bintana na parang mga daliri. Alam ni Ramon. Hindi niya alam ang mga detalye, pero alam niya ang posibilidad. May nakita siya sa aming anak na hindi ko pa handang makita noon, pero handa na ako ngayon. Nang gabing iyon, binack up kong muli ang lahat. Nagpadala ako ng mga kopya kay Elena at nagtago ako ng isang flash drive sa aming safety deposit box. Nagdagdag ako ng isang huling pangungusap sa aking journal. Walang bagay na maituturing na sobra-sobrang paghahanda kapag may isang taong sumusubok na burahin ka. At natulog ako ng gabing iyon na hindi binubuksan ang ilaw sa pasilyo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, hindi ako nagising para tingnan kung nakalak ang mga pinto. Nagawa ko na ang trabaho at hindi na ako naglalaro ng depensa. Idinodokumento ko ang aking kaligtasan. Sa sarili kong sulat kamay, sa tunay na panahon. Dumating siya noong Miyerkules. Hindi ko narinig ang pagpasok ng kanyang sasakyan. Pero ang doorbell ay tumunog pagkalipas lang ng tanghali. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang naglakad papunta sa pinto. Nang buksan ko ito, nandoon si Marco. May hawak na supot ng pagkain sa isang kamay at isang maliit na buke ng tulip mula sa supermarket sa kabila. Ngumiti siya. Ang parehong malumanay ng ngiti na suot niya noon kapag nahuhuli siyang kumukuha ng merienda bago maghapunan. Tumabi ako at pinapasok siya ng walang imik. Ang mga tulip ay dilaw. Nagpasalamat ako at inilagay ang mga ito sa isang lumang berdeng florera sa aming hapagkainan. Nagkomento siya kung gaano katahimik sa bahay. Sinabi niyang payapa raw ang pakiramdam. Sumang-ayon ako. Inilabas niya ang laman ng supot sa kusina nang hindi nagtatanong. Isang container ng vegetable soup, isang tinapay at isang chocolate bar. Nag-alok akong initin ng sopas, pero iwinagayway niya ang kanyang kamay at siya na mismo ang gumawa. Kumilos siya sa kusina na parang pag-aari niya ito, palagi namang ganoon. Naupo kami sa mesa. Tinanong niya kung kumusta ang tulog ko. Sinabi kong may mga gabing mas maayos kaysa sa iba. Tumango siya at tinanong kung naisip ko na raw bang kumuha ng isang taong titingin sa akin minsan o 2 beses sa isang linggo. Sinabi kong, mukhang hindi naman masamang ideya. Hinayaan kong manatili ang aking kutsara sa sabaw. Ang aking mga kamay ay kumilos ng mas mabagal kaysa sa dati. Pinanood niya ako ng maigi. Ang paraan ng kanyang pagtingin ay parang pagtingin sa isang bagay na kaka-adjust mo lang. At pagkatapos, sinimulan niyang pag-usapan ang mga lugar na kanyang napag-aralan. Mga assisted living community na may wellness program, mga walking path at mga pribadong silid. Sinabi niya ito ng malumanay na parang isang suhestyon lang. Sinabi niyang karapat-dapat daw akong magpahinga, na hindi raw ligtas na mag-isa palagi. Yumuko ako, hinaplos ang gilid ng napkin, at sinabing pag-iisipan ko. Ang kanyang mukha ay lumambot. Baka nga may kasama pang ginhawa. Nang mag-alok siyang ihatid ako para bisitahin ang isa sa mga lugar sa susunod na linggo, muli akong ngumiti at sinabing, siguro. Pagkatapos, hiniling ko sa kanya na ipaalala sa akin kung anong araw na. Sinabi niya sa akin at tumango ako na parang nakalimutan ko nga. Hinayaan kong humaba ang katahimikan sa pagitan namin. Nanatili pa siya ng kalahating oras. Naglakad-lakad sa pasilyo na parang may tinitingnan na mga bagay na baka nakaligtaan ko. Itinuro niya ang isang kumukuryenteng bumbilya sa laundry room. Sinabi niyang mukhang maluwag na ang rehas sa beranda. Inilista ko sa aking isipan ang lahat ng kanyang napansin. Bago siya umalis, marahan niyang hinawakan ang aking balikat at sinabing gusto lang daw niya ang pinakamabuti para sa akin. Ipinatong ko ang aking kamay sa kamay niya at sinabing, alam ko anak. Pagkasara ng pinto,
Naglakad ako papunta sa bintana sa likod at pinanood siyang maupo sa kanyang kotse. Nanatili siya roon ng ilang sandali, may tinatype sa kanyang telepono. Ang kanyang bibig ay bahagyang gumagalaw na parang may inuulit siyang sasabihin. Tumalikod ako at pumasok sa study. Ang maliit na recorder sa estante ng libro ay tumatakbo mula pa noong dumating siya. Bawat pangungusap, bawat suhestyon, bawat maingat na salita ay nakatala na ngayon. Nang gabing iyon, in-upload ko ang file. Nilagyan ko ng label. Pagbisita ni Marco, usapan sa assisted living. Ang kanyang pag-arte ay halos perpekto. Pero ang aking talaan ay perpekto rin. 3 araw pagkatapos ng huling pagbisita ni Marco, isinumite ni Elena ang formal na tugon sa opisina ni Attorney Santos. Ang sobre ay mabigat sa mga dokumentasyon, ang affidavit ng aking mental capacity, ang bagong notaryadong power of attorney, ang inamyendahang testamento, at isang nakasulat na abiso na nagdedeklarang lahat ng naunang pahintulot ay wala ng bisa. Lahat ay nakatala, may petsa at pirmado. Hindi ito isang deklarasyon ng giyera, ito ay isang panangga. Hindi ito ipinadala ni Elena sa email. Personal niya itong inihatid. Isang tahimik na pagbisita sa isang legal complex sa downtown kung saan ang opisina ni Attorney Santos ay nasa 2 palapag. Iniwan niya ito sa receptionist at ang tanging hiling niya ay ilagay ito mismo sa mga kamay ng abogado. Pagkatapos, umalis na siya. Nang gabing iyon, tinawagan niya ako. Ang kanyang boses ay kalmado pero mayroon akong naramdamang kakaiba sa ilalim nito. Sinabi niya na si Attorney Santos mismo ang tumawag sa kanya, hindi nagtagal pagkatapos matanggap ang folder. Hindi raw para makipagtalo o para ipagtanggol ang kanyang posisyon. May sinabi raw itong kakaiba. Sinabi raw ng abogado na masusin niyang sinuri ang lahat at siya ay aatras na sa sitwasyon. Pagkatapos, nang hindi tinatanong, idinagdag daw nito na si Ramon ay minsan nang gumawa ng pabor para sa kanya noong mga panahong iilan lang ang handang tumulong. Hindi iyon isang pag-amin. Pero sapat na yon para mag-iwan ng isang malaking lamat sa pader na itinayo ni Marco. Pinag-isipan ko ang tawag na yon, paulit-ulit sa aking ulo. Kinuha kong muli ang sulat kamay ni Ramon, yung mula sa lumang kahon. Hinaplos ko ng aking hinlalaki ang huling linya ng sulat. Kinabukasan, nakatanggap ako ng isang sulat sa pamamagitan ng courier. Hindi galing kay Marco. Galing ito kay Attorney Santos. Isang maikling mensahe na nakatype sa letterhead ng kanyang kumpanya. Nakasaad dito na hindi na siya makikialam sa anumang legal na usapin tungkol sa aking ari-arian. At kalakip nito, ay isang nakaprint na talaan ng lahat ng dokumentong isinampa para sa akin sa nakalipas na 6 na buwan. Kabilang ang mga sinimulan ni Marco. Ang paper trail ay kumpleto. Mga petsa, mga digital log, mga panukalang draft, mga email. Ginugol ko ang buong hapon sa pagbabasa ng bawat linya. May mga parirala akong nakilala mula sa mga pag-uusap namin ni Marco. Mga pangungusap na inulit niya ng salita por salita. Ang sinabi niya sa akin habang kumakain kami ng sopas ay lumabas sa isang draft na deklarasyon ng pag-aalala na nakalakip sa isang panukalang guardianship. Mayroon pa ngang mga template na pahina para sa mga affidavits sa hinaharap na idinisenyo para punan ng mga kapitbahay o kaibigan tungkol sa mga naobserbahang issue sa memorya. Siya ay naghahanda ng isang kaso sa katahimikan. At ngayon, hawak ko na ang kanyang playbook. Tinawagan ko si Elena. Nagkasundo kami sa susunod na hakbang. Maghahanda siya ng isang maikling pahayag ng intensyon na isusumite kung sakaling may anumang legal na hakbang na muling lilitaw mula kay Marco. Isang babala, hindi isang banta, na anumang pagtatangkang lampasan ang aking mga karapatan ay ituturing na legal overreach at elder coercion. Ilalagay ito sa talaan. Nang gabing iyon, inilagay ko ang sulat mula kay Atay. Santos sa tabi ng sulat ni Ramon sa drawer ng aking nightstand. 2 lalaki. Ang isa ay sinubukang burahin ako ng tahimik. At ang isa ay nag-iwan ng sapat na liwanag para mahanap ko ang aking daan pabalik. Hindi ako nakaramdam ng pagtatagumpay. Nakaramdam ako ng katatagan.
na para bang sa wakas ay nakaalis na ako sa isang paulit-ulit na paghihintay at nakarating sa isang malinaw na kalangitan. Ang katahimikan sa bahay ay hindi na dumadagan sa akin. Nakatayo na ito sa aking tabi. Malakas. Naghihintay. Dumating si Marco nang walang babala. Walang tawag, walang text. Tanging ang langit-ngit ng mga gulong sa graba at ang marahang pagbukas ng aming gate. Inaasahan ko na ito. Ang sulat mula kay Attorney Santos ay may binago. At alam kong hindi siya magtatagal bago subukang muling bawiin ang kontrol. Pinanood ko siya mula sa bintana habang naglalakad siya sa aming pasilyo na may isang folder sa ilalim ng kanyang braso. Ang kanyang mga hakbang ay sinusukat, pero ang kanyang mga balikat ay tensyonado. Ang maskara ng pag-aalala ay nandoon pa rin, pero mas manipis na ngayon. Nakabalandra sa isang bagay na mas matalim. Nang buksan ko ang pinto, hindi ko siya sinalubong nang may pagkagulat. Tumabi lang ako at pinapasok siya. Sumunod siya sa akin papunta sa kusina, nagkokomento sa amoy ng kanila. Nagpainit ako ng salabat sa kalan. Sinadya kong punuin ang bahay ng amoy nito. Hindi siya naupo. Inilagay niya ang folder sa mesa at nanatiling nakatayo na parang naghihintay ng hudyat. Nagsalin ako ng 2 tasa. Ibinigay ko sa kanya ang isa at naupo ako sa tapat niya. Ang espasyo sa pagitan namin ay malinis, halos seremonyal. Nagsimula siyang magsalita ng mahinahon. Binanggit niyang bigla na lang umatras si Ate Santos at naiwan daw sa alanganin ng lahat. Tumango ako. Sinabi niyang nag-aalala raw siya tungkol sa ilang mga papeles na nabago nang hindi niya nalalaman. Humigop ako ng salabat. Pagkatapos, dinukot ko mula sa drawer sa aking tabi ang isang maliit na salansan ng mga papel. Mga malinis na kopya, hindi para sa komprontasyon, para lang sa katotohanan. Ang bagong power of attorney, ang inamyandahang testamento, ang sulat mula kay Dr. Cruz, ang notaryadong affidavit of capacity. Inilipat ko ang mga ito sa ibabaw ng mesa, papunta sa kanya, isa-isa. Hindi niya ito kinuha, nakatitig lang siya sa mga papel. Tinitigan ko siya noon, hindi galit, hindi takot, malinaw lang. Sinabi kong, gumawa ako ng sarili kong mga desisyong legal, mga desisyong responsable. Sinabi kong, alam na alam ko ang aking ginagawa. At ang pagpapanggap na hindi ay hindi magbabago niyon. Hindi siya sumagot. Ang kanyang panga ay bahagyang gumalaw. Ang kanyang mga mata ay muling tumingin sa mga dokumento at pagkatapos ay napatingin sa pasilyo. Nag-isip ako kung naghahanap ba siya ng mga senyales, ebidensya na may kasama ako, o na ako ay nagbibiro lang. Pagkatapos ay sinabi ko ang isang simpleng bagay. Ang sabi ko, hindi lahat ng katahimikan ay kahinaan, anak. Nanatili siyang nakatayo ng ilang sandali pa. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga papel, ibinalik sa mesa ng hindi tinutupi at naglakad papunta sa pinto. Hindi niya ito ibinagsak, hindi na siya muling nagsalita. Umalis siya tulad ng kanyang pagdating. Matapos maglaho ang tunog ng makina ng kanyang sasakyan, bumalik ako sa mesa. Kinuha ko ang recorder na nakatago sa ilalim ng lalagyan ng napkin at pinatay ang recording. Ang pangalan ng file ay nasa isip ko na, ang tahimik na pagtutuos. Nang gabing iyon, hindi ako nanaginip tungkol sa kabataan ni Marco o sa boses ni Ramon o sa mga legal na parirala sa mga korte. Nanaginip ako ng isang silid na puno ng kaayusan, mga kahon na may label, mga malinis na ledger, isang bintanang bukas sa sariwang hangin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang aking mga desisyon ay sa akin lamang, at iyon ay sapat na. Ang katahimikan na bumalot sa bahay sa loob ng maraming linggo ay nagsimulang magbago, hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa presensya. Si Isabel, ang anak ni Elena, ay dumating isang Sabado ng tanghali. May dala siyang isang malaking bag, isang laptop at isang gaan sa pagkilos na para bang matagal na siyang nakatira sa bahay na ito. Hindi siya maingay, hindi siya maraming tanong. Inayos niya ang kanyang mga gamit sa maliit na guest room ng may tiwala sa sarili. Isinaksak ang kanyang computer, inayos ang kanyang mga libro. Si Isabel ay nag-aaral ng archival science. Kapareho ng aking propesyon noon. At ang kanyang pananalita ay kalmado at sinasadya,
na nagpapaalala sa akin ng aking mga taon sa unibersidad. Pagsapit ng gabi, iba na ang pakiramdam sa bahay. Nag-alok siyang magtimpla ng tsaa at tumayo sa aking kusina na parang sa kanya. Kumakanta-kanta pa siya habang hinihintay ang takure. Isang lumang awiting bayan na dekada ko nang hindi naririnig. Ang amoy ng tanglad ay lumaganap sa buong pasilyo. Nang gabing iyon, narinig ko ang pag-type niya mula sa kanyang silid. Hindi mabilis, hindi nagmamadali, kundi matatag. Ang tunog na iyon ay nagpaalala sa akin ng lumang makinilya ni Ramon. Mayroong kapanatagan sa tunog na iyon. Sa mga sumunod na araw, si Isabel ay naging bahagi na ng ritmo ng bahay. Siya na ang naglalabas ng basura nang hindi inuutusan. Gumawa siya ng mga label para sa aking mga lumang photo album. Nagtanong siya kung maaari niyang i-digitize ang aking mga lumang notebook mula sa library. Ang lahat ay ginagawa niya ng may pag-iingat. Ibinigay ko sa kanya ang legal folder isang araw, hindi ang mga orihinal, kundi mga malinis na kopya. Inilagay niya ang mga ito sa isang encrypted drive, nagdagdag ng mga backup at in-upload sa isang ligtas na cloud. Tumawag si Marco ng gabing iyon. Nakita ko ang pangalan niya sa screen, pero hinayaan ko lang itong tumunog. Wala siyang iniwang mensahe. Mamaya, habang nakaupo kami sa hapagkainan, nagtanong si Isabel kung gusto ko raw bang sabay naming ayusin ang mga kahon sa garahe kinabukasan. Oo, sabi ko. Ang pagsabi ng oo ay parang pagsabi ng oo sa isang bagay na mas malaki pa. Para itong pagsabi ng oo sa pag-usad, sa buhay na hindi na umiikot sa pagdepensa. Ang mga silid ay hindi na umaalingaw-ngaw kapag naglalakad ako. Ang kusina ay may mga bakas na ulit ng daliri. Ang sahig ay kailangan ng walisin ng mas madalas. At gusto ko iyon. Sumulat ako sa aking journal ng gabing iyon. Isang pangungusap lang. Ang bahay ay hindi na tahimik. At ganun din ako. Ang hangin sa umaga ay nagbago. Naupo ako sa aking mesa, bukas ang aking journal. Inisip ko kung gaano nakalayo ang aking narating. Hindi sa milya, hindi sa mga tagumpay na nabibilang, kundi sa mabagal at sinasadyang paglakad pabalik sa aking sarili. Walang sigawan, walang huling pagbagsak ng pinto, tanging ang pag-ipon ng maliliit na desisyon na parang mga batong inayo sa isang landas na ako mismo ang gumawa. Tumingin ako sa bintana at pinanood ang mga dahon na umiikot sa hangin. Walang anunsyo, walang manonood. Pero alam ko, may isang bagay na nagtapos. Hindi ang aking kwento, kundi ang bahagi lamang kung saan naghihintay ako sa iba na magpasya kung paano ito dapat mangyari. At iyon ay sapat na.